Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Elmer Pinili, alas 4:15. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At natumahabing ang talagang nagbabaga na mga balita. Ang init! Ngayong araw ng Martes, 9 ng buwan ng Setyembre. Sa ating mga headlines, Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva isinangkot sa mga maanumalyang flood control project sa Bulacan. Senator Jinggoy Estrada hinamon si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez na sabay silang magpa-lie detector test. Senator Ping Lacson ibinunyag ang mga BGC Boys o Bulacan Group of Contractors na nakinabang sa marmalyang flood control projects. Limpak na salapi, bumaha sa opisina ng DPWH Bulacan 1st District Laan sa backers ng maanumalyang projects. 31 luxury cars ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya nasa kustodiya na ng Bureau of Customs. Iimbestigahan kung legal o smuggled ang mga nasabing mga sasakyan. Mga opisyal ng Independent Commission sa Flood Control Projects malalaman sa loob ng 48 oras ayon kay Pangulong BBM. Impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Handang buhayin ng Senado depende sa desisyon ng Supreme Court. Ayon kay Senate President Tito Soto. Civil Service Commission binalaan ang mga empleyado ng gobyerno sa pagpasok sa mga kasino. Armed Forces of the Philippines tikom ang bibig sa pinakahuling resupply mission sa Ayungin Shoal. Siyam na Chinese ships na ispatan na naman. Opisina ng ADB sa Pasig nilusob ng mga rallyista tinutulan ng taas singil sa serbisyo sa NAIA. At sa detalye ng ating mga balita, idinawit, ikinanta ni dating DPWH sa Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Erickson Hernandez, sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva na sangkot umano sa mga questionable flood control project sa probinsya ng Bulacan. Maliban sa dalawang senador ay pinangalanan din ni Engineer Bryce ang kanyang boss na si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara at Undersecretary Robert Bernardo. Sa kanyang affidavit, sinabi nito na nakatanggap umano ng tig 30% na SOP mula sa proyekto ang mga nabanggit na pangalan. Ayon kay Hernandez, umabot sa 355 million pesos ang inilabas ni Senator Jinggoy noong 2022, habang 600 million naman
ang inilabas ni Senator Villanueva noong 2023 na pareho nung may 30% na kickback. Ganito ang pahayag ni Engineer Bryce Hernandez sa kanyang pag-testify sa Kamara de Representantes. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Ang mga projects po na to ay construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate phase 3 sa Hagonoy, Bulacan. Flood control mitigating structure with pumping station and floodgate sa Malolos, Bulacan. Hindi ko na po babasahin lahat to. Isasama ko po to sa aking written statement. Samantala, itinanggi naman ni Engineer Henry Alcantara ang akusasyon at sinabing walang flood control si Senator Villanueva at hindi rin daw siya malapit kay Senator Jinggoy Estrada. Ngunit isang larawan naman ang inilabas ni Hernandez na magkakasama sa isang birthday party ng senador si Engineer Alcantara at Senator Jinggoy. Naritong muli si Engineer Hernandez. Hindi po totoo yan na ako'y nagdi-deliver sa mga politiko. Senator Joel 2023, wala pong project na flood control si Senator Joel ever since. At sino po ang makakaalam o sino po ang naglalagay dyan? We are not part of the BICAM. Wala po kami alam dyan. As my superior said, Undersecretary Cathy Cabral, kahit sila po hindi nila alam yan. Paano pa po ako? And we are not even involved during budget hearing. Inilantad nga ng dating Assistant District Engineer ng DPWH Bulacan 1st District na si Bryce Hernandez ang limpak-limpak na pera sa kanilang opisina na sinasabing bahagi ng mga transaksyon kaugnay ng flood control projects. Sa pagdinig ng House Committee on Infrastructure, ipinakita ni Hernandez ang mga litrato ng salansan ng pera na kuha umano sa Bulacan 1st District Engineering Office noong 2022 o 2023. Paliwanag ni Hernandez, bawat tumpok ng cash ay nakalaan para sa mga tinukoy na proponent ng proyekto. Karaniwan na rin umano sa kanilang opisina ang ganitong kalaking halaga ng cash, ngunit hindi umano siya ang direktang nakakaalam kung sino ang aktual na tumatanggap ng pera. Tinukoy naman ni Hernandez na si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang lalaki na nasa larawan. Narito muli si Bryce Hernandez. Mr. Chair, sino yung taong yun na naka-blue? Can you state for the record, sino po yung napicturan na nakatayo sa harap po ng mga pera? Yung half body po, si Boss Henry Alcantara ko po yan. Okay. Kanino binigay ang pera, Mr. Chair? Kanino binigay ang perang yan? Sorry. Sige, pakikwento po muna yung what is the context of this picture? Yan po, ang context po niyan is, kung makikita niyo po, magkakahiwalay po yung pera. May mga designated person po na pagbibigyan yan, Your Honor. So, Makuha sa opisina, nagpakita rin si Hernandez ng larawan ng isang pribadong bahay malapit sa distrito kung saan muling makikita ang bulto ng pera. Hindi pa ako nakakita ng ganun kalaki sa harapan ko, laki eh. Samantala, naniniwala si former Department of Public Works sa Bulacan Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez
na merong sindikato sa loob ng ahensya. Sa hearing ng House of Representatives Infra Committee, inamin ni Hernandez na base sa mga nakikita at pagkakaalam niya, merong sindikato sa loob kabilang na ang kanyang boss na si dating District Engineer Henry Alcantara. Ayon kay Engineer Bryce Hernandez, hindi naman siya kumikilos nang hindi alam ng kanyang boss. Kaya't naniniwala siyang may mas mataas na nakakaalam sa mga transaksyon. Samantala, isang Yusek Robert Bernardo naman ang pinangalanan nito na madalas umunang kausap ni Engineer Alcantara. Narito ang pahayag muli ni Engineer Erickson Hernandez at pagtatanong ni Congressman Abante. Wala ka ba na mayroong existing syndicate sa loob ng DPWH? Your Mr. Honor, in my own opinion, base lang po to dun sa nakikita ko, yes po, Your Honor. Meron po. Kasama ka ba doon? Ako po, kagaya po ng sinabi ko, hindi po ako kumikilos ng hindi alam ng boss ko. Kumbaga lahat po ito utos sa akin ng ang boss boss ko. mo? Si Boss Henry Alcantara po. Isabihin, kasama si Henry Alcantara sa sindikato ng DPWH. Sa pagkakaalam ko po, opo. Okay, meron ba mga ilang pangalan na pwede mong sabihin sa amin kung sino-sino ang involved yan? Mula Yusek, ha? Ang madalas ko po kasing naririnig sa kanya is si Yusek Robert Bernardo po. Diba? Wala po. Yun po ay ang sinasabi niya about sa mga senatorial funds. So, ibig sabihin, Samantala, pumayag si dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez sa tanong ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno na buksan ang kanyang bank accounts at ipakita ang kanyang text messages pati ang mga tumatawag sa kanya. Nangako rin si Hernandez na magsusumiti ito ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Narito ang bahagi ng balitaktakan ni Jokno at Hernandez. Do you have in your phone also communications or messages between you and Mr. Alcantara? Meron naman po, Your Honor. You are willing to provide those messages to this committee as well? Yes, Your Honor. Pero ang saan po, pag po kasi nag-uusap kami regarding dyan sa mga koleksyon, it's through phone call po. Okay lang ba sa iyo kung papayag po ba kayo na ma-access ng committee yung telco records ng inyong phone? Okay lang naman po siguro, Your Honor. Okay lang po. Samantala, hindi naman pumayag si Curly Discaya na matignan ang kanyang bank statements dahil mayroon umano itong mga personal na deposito doon at tumanggi rin na ipakita ang text messages. Dahil dito, kinwestiyon ni Jokno kung paano mapapatunayan ang mga alegasyon laban sa kanya matapos ibunyag ang bilyong pisong halaga ng kanilang ari-arian. Ayon kay Discaya, ito'y bunga lamang ng 23 taong pagnenegosyo ngunit hindi ito tinanggap ng ilang kongresista. Narito ang pahayag ni Jokno kay Discaya. So how do you reconcile the fact that you're telling us in your affidavit 2 to 5% lang ang kinikita ninyo, kung minsan lugi pa, pero ang inyong ari-arian ay umaabot na sa bilyones na pesos? Your Honor, 23 years po naming pinagsama-sama pong income po yun. Hindi po siya nangyari po ng year lang po na yun. Mahabang panahon po, 23 years po, Your Honor. Samantala, ibinunyag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang 5 individual na tinaguri ang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors na sangkot umano sa mga maanumalyang flood control projects. Kabilang sa BGC Boys ay ang opisyal at empleyado ng DPWH na sina dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara,
at dating Assistant Engineer Bryce Hernandez. Narito ang bahagi ng privilege speech kanina ni Senator Ping Lacson. Nakakarimarim na ang aming nadiskubre. These DPWH officials reached the lowest of the low and the highest of the high in the many corners of casinos across the country. On top of their multi-million peso wristwatches, signature clothes, and sneakers and whatever else lavish lifestyles, these 5 erstwhile DPWH officials of the Bulacan 1st District Engineering Office gained them a moniker, BGC Boys. Not Bonifacio Global City Boys, Mr. President, but rather the Bulacan group of contractors as they have been known to casino employees. Hindi tambay ng High Street sa BGC ang mga ito. Hell Street siguro, Mr. President. Ayon pa kay Senator Lacson, mula August 2023 hanggang April 2024 ay umabot sa bilyong piso ang chip to cash at cash to chip transactions ng grupo sa 13 kasino sa bansa. Wow! Anya kaduda-duda kung totoong sabay-sabay na nananalo ang mga ito sa daan-daang milyong piso o kung ginamit lamang ang kasino para sa money laundering scheme. Binatikos din ni Senator Ping Lacson ang manoy pagwawaldas ng pera ng mga BGC boys habang patuloy na nalulubog sa baha ang kanilang makababayan sa probinsya ng Bulacan. Nartong muli ang bahagi ng privilege speech ni Senator Ping Lacson. Mula August 31, 2023 hanggang April 4, 2024. Henry Alcantara, 4.7 million pesos. Bryce Erickson Hernandez, 189 million pesos. JP Mendoza, 320 million pesos. RJ Dumasig, 7.37 million pesos. Edric San Diego, 11.7 million pesos. Sinuwerto nga ba sabay-sabay na nalala ang mga ito, Mr. President? O baka naman money laundering scheme? May report kami at ito ay amin pang binabalidate na peke lang ang pagdeklara nilang panalo. Babalikan natin na lang pang detalya ng ating mga balita. 31 luxury cars ng mag-asawang Diskaya nasa kustodiya na ng Bureau of Customs. At mga opisyal ng itatatag na Independent Commission malalaman sa loob ng 48 hours ayon kay Pangulong Marcos. At impeachment complaint kontra Vice President Sara Duterte Carpio handang buhayin ng Senado depende sa magiging desisyon ng Supreme Court sa kanilang motion for reconsideration sa Korte Suprema ayon kay Senator o Senate President Tito Soto. At Civil Service Commission binalaan ang mga empleyado ng pamahalaan sa pagpasok sa mga kasino. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Kuyang Larry Francisco, alas 4:33. This time. Oras sa ganap ng alas 4:41. Standby Leta Narciso, standby Raymond. Ang Pangulong Marcos duda daw sa pagkakadawit ni Speaker Romualdez sa anomalya sa mga flood control projects. At BGC Boys sa Bulacan, nako, ginagamit daw ang makasino sa money laundering. Standby mga ng Milky sa update sa hearing sa Kamara. Samantala nasa ating linya si Kuya Roberto Aquino ng Valenzuela City. Kuya Robert, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, sir. Ayan, simple lang Kuya Robert. Tatanungin na kita kung masagot mo, panalo ka na kagad na 1,000. Ano ang himpilan ng radyo na kauna-unaan sa Pilipinas? This CRH
ang number 1. Tagal mo mag-isip, kuya. Ayan. Congratulations sa Kuya Roberto Aquino ng Valenzuela. Nanalo ka ng 1,000 piso. Samantala sa ating pamabalita, itinanggi naman ni Senator Jinggoy Estrada ang akusasyon na sangkot siya sa mga manumalyang infrastructure projects na isiniwalat ni Engineer Bryce Hernandez. Sa hearing sa Kamara, ukol pa rin sa kontrobersya ng flood control projects, pinangalanan ni Engineer Hernandez sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva bilang mga senador na umano'y konektado sa mga maanumalyang proyekto ng DPWH. Pero mari itinanggi ito ni Senator Jinggoy at hinamon si Hernandez na sumailalim sila sa lie detector test upang malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ayon kay Hernandez, si Senator Jinggoy ay tumanggap ng 355 million pesos na proyekto sa Bulacan noong 2025, habang si Senator Villanueva ay nabigyan umano ng 600 million pesos noong 2023 na kapwa sinasabing 30% ng SOP o kickback base umano sa kanilang district engineer. Ganito ang pagtanggi naman ni Senator Jinggoy Estrada. Una-una, hindi ko palalagpasin na hindi sagutin ang mga malisyoso, tahasang kasinungalingan at walang basehang mga akusasyon sa akin ni Bryce Hernandez. Hindi ako papayag na makaladkad ang aking pangalan sa mga pahayag na katang-isip at gawa-gawang salaysay. I have participated diligently and consistently in the Senate investigation because, like everyone, I want the truth to come out and weed out corruption in the government. And I am confident that I have not committed any illegal act. If Mr. Hernandez truly stands by his allegations, I challenge him right now to take a lie detector test with me. Let us settle this once and for all and show the public who is telling the truth. Yun lang. Jinggoy Estrada sa kanyang pagtanggi na dawit sa mga maanumalyang project ng mga flood control sa Bulacan. Samantala, mariinding itinanggi ni Senator Joel Villanueva na may flood control projects siya sa lalawigan ng Bulacan. Sa sesyon ng Senado ngayong hapon, sinabi ng senador na matagal na niyang pinupuna ang malalang problema sa pagbaha maging ang mga proyekto para tugunan ito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Villanueva. Uulitin ko at parang sirang plaka na po ako, Mr. President. Wala po ako kailanman naging flood control project. Hindi ko po sasabihin na I categorically deny this accusation. Dahil po may resibo po tayo. Meron po pwedeng i-verifika kung bakit ito nangyayari. Mr. President, noon pa man tayo ay lumalaban na against this flood control issues, Mr. President. 2020, Ito'y matapos si dawit ni dating DPWH District Engineer Bryce Hernandez, si Senator Villanueva at Senator Jinggoy Estrada na may 30% kickback umano sa mga proyekto. Samantala, Pangulong Bongbong Marcos, duda naman daw sa pagkakadawit ng kanyang pinsan, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, sa mga anomalya sa flood control projects. Alamin natin ang detalye mula kay Aris number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Ms. Thea, hindi kumbinsido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa aligasyon ng mga diskaya na sangkot si Speaker Martin Romualdez sa anomalya sa flood control projects. Sa press conference sa Cambodia, sinabi ng Pangulo na marami kasi ang nabibiktima ng name dropping, lalo na sa mga nasa matataas na posisyon sa gobyerno. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat maging maingat ang mga tao at huwag masyadong gullible o madaling mapaniwala. Gayunpaman, sinabi ng Presidente na titingnan ang bagay na ito para malaman kung may sapat na basehan ang pagdadawit sa Speaker. Dagdag pa ng Pangulo, bagamat hindi krimen ang pag-name drop, krimen ang paggamit ng pangalan ng iba para magnakaw. Narito si Pangulong Marcos.
we'll have to know. Kung totoo, di na problema na talagang inutos. Pero hindi, ang nakikita ko, we are all of us who are in high positions of high offices in government, all of us suffer that akala ko approve mo eh. Wala akong alam dyan. Sabi ni ganito, ikaw daw na nagpa-approve nito. Sabi ko, sasabihin ko, hindi, wala akong alam dyan. Ano naman nini yan? Ninaname drop lahat. Magpapakuha ng picture. Tapos sasabihin, tingnan mo, malapit kami. Sa isang araw, 1,000 yung nagpapapicture sa akin eh. So lahat yung 1,000 na yan, malapit sa akin. So, people have to be more careful. At huwag silang masyadong galing. Samantala ngayong hapon lakay ay nakabalik na ng Pilipinas si Pangulong Marcos mula sa kanyang 3 araw na state visit sa Cambodia. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let. At kung merong pagpapalit ng liderato sa Senado, ay meron din manong binabalak na pagpapalit din ng liderato sa Kamara de Representantes. At ayon sa ating bubit, anong sabi lakay? Interesante yun. Kung magpapalit ng liderato sa Kamara de Representantes, ay ang umuugong naman, sino? Na pwedeng pumalit kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ay tumutugon sa pangalang Congressman Albi Benitez. Dumako tayo lakay sa Senado dahil ang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors sa Bulacan ginagamit ang mga kasino sa money laundering ayon kay Senator Ping Lacson. I-detalye mo balitang yan, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond! Mr. Mayor, ginagamit para sa kanilang money laundering activities ng mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st Engineering District Office ang mga kasino. Ito ang dagdag na ibinulgar ni Senador Panfilo Ping Lacson sa kanyang privilege speech ngayong hapon. Tinawag niyang mga itong BGC Boys, hindi mga taga Bonifacio Global City kundi mga Bulacan Group of Contractors. Kinabibilangan nito ni na Engineer Henry Alcantara, Bryce Fernandez, PJ Mendoza, RJ Dumasig at Eric San Diego. Questionable para kay Lacson ang malaki nilang panalo mula sa isang kasino sa Metro Manila mula August 31, 2023 hanggang April 4, 2024. Si Henry Alcantara ay 4.7 million, Bryce Hernandez 189 million, JP Mendoza 320 million, RJ Dumasig 7.3 million at Eric San Diego 11.7 million pesos. Narito si Senador Ping Lacson. Sinuwerto nga ba sabay-sabay na nalala ang mga ito, Mr. President? O baka naman money laundering scheme? May report kami at ito ay amin pang binabalidate na peke lang ang pagdeklara nilang panalo. How so? Magpapalit ng cash into casino chips. Pero pag natalo ng kaunti, pupunta sa cashier para mag-cash out at ideklarang panalo ang pinagpalitan nilang chips. Smart? Your guess at this point is as good as mine. Wow. Bahagi ng privilege speech ni Senador Ping Lacson. Dagdag pa nito na noong September 1, nito lamang September 1 na habang nag-hearing ang Senate Blue Ribbon Committee at wala dito si Engineer Hernandez, siya ay nakita sa isang malaking kasino malapit lamang o dito lamang sa Metro Manila. Na ipinatawag, hindi sumipot sa hearing pero nagkakasino. Nag-roll. Nag-roll ba yung tama doon? Nag-roll ng dice yan eh. Ganyan, di ba? Di ba yung first hearing, yung September 1 hearing, di sumipot. Siya dapat sa pinatawag doon eh. Pero hindi siya pumunta dito. Nandun daw pala siya sa isang casino dito sa Metro Manila during that day. Alang ya, ano ha? Sa letrang O? Sa letrang S? Saan casino kaya to? Okay, ipapatawag sila ulit sa hearing, Raymond. Oo, papatawag muli itong mga ito, Mayor, lalong-lalo na at ito inaantay namin dahil hindi pa napoformalize yung nauna kasi muna yung mga privilege speeches na unang nagsalita kanina Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy, pinagbigyan sila naman na
nag-deliver ng kanilang pananalita at sinagot yung mga akusasyon. Then ngayon, nag-privilege speech si Senator Ping Lacson. Hinihintay namin after yung privilege speech, yung formal na pagtatalaga ng mga committee chairmanship at isasalin sa kanya yung chairmanship ng Senate Blue Ribbon Committee na magpapatuloy doon sa investigasyon hinggil sa mga flood control project. Ipapataw ba ng Blue Ribbon Committee sina Senator Jinggoy at Senator Villanueva? Oo nga. Di ba, nag-a-attend naman sila doon sa hearing. Nag-a-attend naman sila. At sabi naman nila, willing naman daw silang humarap at naghahamon pa nga ng public lie detector test daw itong si Senator Jinggoy kasama si Bryce Hernandez para malaman niya kung sino yung sino nagsasabi sa kanila ng totoo. Okay, Ngarud. Maraming salamat, Raymond. Mula dito sa Senado, ito si RH28, Raymond at Paz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond at Paz. Standby man ang Milky Regunan. Tuloy pa ba ang hearing sa Kamara de Representantes ng Infra Committee? Ayan. Kaugnay pa rin sa controversial na flood control projects. Andyan po si ang mag-asawang Diskaya at ganun din si Curly lang lakay. Si Curly lang pala. Si Madam. May sakit nga pala si Madam. Ayan. Si Curly Diskaya at di niya kaya din, ayan, ang magninong ito Ha? Sino lakay? Si Engineer Henry Alcantara at Engineer Bryce Hernandez. Kitang man. Si Hernandez, alam ko, ninong niya si Henry sa Alcantara. Kasal? Ayan. Or sabi niya? Kasal. Standby man ang Milky, standby Edniel Parrosa, standby Josa Cruzat. Oras, Miss Teya. 6 na minuto bago mag alas 5 ng hapon. Christmas and a Happy New Year from DZRH. Balikan natin ang hearing sa Kamara de Representantes. Update kaugnay pa rin sa mga controversial na flood control projects. Aris number 12 man ang Milky Regunan. Andyan pa ba yung mga imbitadong mga engineers? At si Mr. Curly Diskaya ng Pasig. Na-straight na kaya siya lakay, yung curly niya. Aris number 12, Milky Regunan, please come in. Mana Milky. Lakay at Teya, andito pa yung binansagan ni Senator Panfilo Ping Lacson sa BGC Boys. Andito pa sila Pero kanina, nilinis ni Pacifico Diskaya, sina House Speaker Martin Romualdez at ako, Bicol Party List Representative Elizalde Co. sa kontrobersya na umunoy kickback sa flood control project. Ito ay sa kabila ng pagdawit nito na Romualdez at Co. kasamang ilang mga kongresista sa umunoy maanomalyang mga flood control at infrastructure project ng DPWH. Ang kay Diskaya, binabanggit lamang daw sa kanya ng kanilang kausap ang pangalan na Romualdez at Co. pero hindi nito personal na nakakausap o nakita ang dalawang opisyal. 77 congressmen ang pumirma para sa full disclosure. O ibig sabihin, patunay na wala silang business interest na makaapekto sa ginagawang investigasyon ng House Infracom. Tumangging pumirma Lakay at Teya sa waiver ng bank secrecy ang dating district engineer ng Bulacan, First District na si Henry Alcantara. Ang kay Alcantara, karapatan niyang hindi pumirma sa waiver pero handa naman daw niyang magsumite ng Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN noong nagsilbi pa siya bilang district engineer. Si Bryce Hernandez inilipat na sa PNP Custodial Center sa Campo Crame pero ang custody ay sa ilalim pa rin ng OSAA. Now cited in contempt si Hernandez ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito ay matapos aprobahan ni Senate President Tito Soto at Speaker Romualdez. Dahil si Hernandez ay nakontempt,
at ito ay nasa custody nga ng Senado. Payag itong Sir Hernandez Lakay at Tea na ma-lift ang bank secrecy law para daw matrace ang pagpasok ng mga pondo, mga palitan ng text messages at mga tawag sa telepono. Una rito idinawit ni Hernandez na Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva na automatic na tumatanggap daw ng 30% na kickback sa mga infra project sa Bulacan. Si Engineer JP Mendoza naman ay papailalim sa protective custody matapos makatanggap ng mga text messages sa tawag at pagbabanta sa kanyang buhay. Yan ang update sa ongoing hearing. Yes, si Engineer Bryce Hernandez ay nakulong sa Senado. Kinontempt siya, di ba? Paano yan? Ibabalik ba ng Kongreso sa Senado? Kasi may request siya kanina na huwag na ibalik sa Senado. Oo, meron siyang request, iba na kung pwede, dito na lang daw siya sa Kongreso. Pero nag-usap na si Speaker Romualdez at si Senate President Tito Soto, inaprobahan ng dalawang leader ang transfer nitong si Bryce Hernandez from Senate to Congress. Detention to PNP Custodial Center. PNP. Siwaan pa rin. Oo, PNP na kayo sa Campo Crame. Pero ang may custody pa rin sa kanya ay ang Senado under OSAA. Kasi nga di ba cited for contempt itong si Bryce Hernandez. Pero ililipat na siya after nitong hearing. Hindi pa sila pinapaalis dahil meron pang itatanong daw sa kanila yung ilang mga mamabatas. Pero kanina pa naghihintay yung ilang mga pulis dito Lakay at para maisakay na siya patungo naman ang Campo Crame. Yung isa naman na nagre-request din ng custody o kaya ay protected custody ay itong sino? Yung isa pang kasama Henry Alcantara? JP Mendoza. Mendoza. Oo. Ipailalim daw sa protective custody kasi September 1, meron daw a certain pangalan na Kitman ang nag-text sa kanya at nagbabanta na siya ipapatayin o kaya ay miyembro ng kanyang pamilya. Naku. At kanina habang nag-hearing dito sa Kamara, ang sabi niya ay nakatanggap siya ng mga tawag, the same number nung hitman, pero hindi niya sinasagot. Kaya tumingin siya kanina sa hearing habang nagtatanong si Congressman Shell Jokno na kung pwede ay payagan ang kanyang request ay pailalim siya sa protective custody dahil meron ng pagbabanta sa kanyang buhay. Si Curly Discaya may motion kanina na i-cite for contempt. Natuloy ba? Si Curly Discaya Lakay ay hindi pa naaprobahan yung cite for contempt at ina-adopt din siya ng Witness Protection Program pero sabi niya sa kanya ay hindi pa siya pumapayan dahil ang alok naman ng Kamara at tell all sa lahat mga nalalaman at kanina ang kondisyon meron pa daw siyang sasabihin pero through an executive session. Pero sabi nga ni Congresswoman Leila de Lima kanina, bakit kailangan ng executive session samantalang nang humarap siya kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee ay walang takot na ilalabas niya yung listahan ng mga pangalan in public hearing. Kaya ang sabi niya ni Congresswoman de Lima, wala siya nakikitang dahilan para siya ipailalim naman o kumbaga ay tanggapin yung request na magkaroon ng executive session. Dahil wala naman daw babaguhin doon sa kanyang testimonya. Kumbaga kung ano yung sinabi na hindi daw ang kanyang pwedeng sabihin sa kanila magkaroon ng executive session. Okay nga Roda, maraming salamat Manang Milky. Yan pa rin na kayang update dito sa ongoing hearing ng House Infracom. Ako si Neil Greguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dumako naman tayo sa Camp Crame para sa posibleng pagpiit kay dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Idetalye mo ang balita RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Mistea, handa na itong custodial facility ng Campo Crame para sa napipintong pagpiit kay dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Nakakontempt ngayon sa Senado si Hernandez pero humiling siyang huwag maibalik sa Senate detention mula sa ongoing pang-House hearing. Makaraan niyang idawit ng ilang senador sa isyu ng kickback sa mga flood control project. Ayon kay Police Colonel Dominador Estrada, Chief of Staff nitong PNP Headquarters Support Service, in-inspection na ng Senate Sergeant at Arms ang piitan sa Crame kanina pang alauna ng hapon. Pero hinihintay pa nila ang commitment order mula Senado at approval mula kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates bago tuluyang ilipap dito si Hernandez. Magugulit ang sinabi ni Senate President Tito Soto na nagkasundo nga sila
ni House Speaker Martin Romualdez dito muna sa PNP headquarters dalhin ang dating DPWH official mula sa pagdinig ng Infrastructure Committee ng Kamara. Ito para nga matiyak ang kaligtasan ni Hernandez na pinangalanan sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva bilang nagbaba umano ng pondo sa Bulacan kapalit ng 30% na SOP. Sa ngayon, sa ating pagbisita dito sa tapat ng Custodial Facility Lakay at Mistea, hindi pa nakabakod itong pinakakalsada sa tapat ng Custodial Center na karaniwang isinasara ito sa mga motorista kahit dito sa loob ng Camp Crame kapag mayroong high-profile inlet na idilalagay dito. Gaya ng mga nagdaang personalidad tulad ni na Pastor Apollo Kibuloy at dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edniel Parrosa mula sa Campo Crame at sa ating showbiz. Dating child star Serena Dalrymple buntis na sa second baby nila ng kanyang husband. Idatay mo ang showbiz news na yan. Diyosa ng showbiz, Josa Cruzat. Josa. Miss Thea at Lakay, double celebration para sa dating child star na si Serena Dalrymple. Bukod sa kanyang birthday noong September 7, ibinahagi rin niya na ang magandang balita na siya ay buntis sa kanilang ikalawang anak ng French-American husband na si Thomas Bretiley. Sa Instagram post ng dating aktres, makikita ang kanyang baby bump at kung saan kinumpirma rin niyang girl ang kanilang baby number 2. Bumuhos ang pagbati mula sa netizens at ilang kaibigan sa showbiz na masaya sa panibagong yugto ng buhay ni Serena. Matatanda ang ikinasal sina Serena at Thomas noong 2022 sa New Hampshire. Una sila nagkaroon ng anak bago sila ikasal. Si Serena ay unang nakilala sa isang fast food commercial noong 1990s bago sumikat sa mga teleserye at pelikula. Huli siyang napanood sa movie na Tanging Ina noong 2010 bago siya tuluyang lumipat abroad para sa kanyang graduate studies. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Miss Josa Cruzat. Tayo Lakay, naghihintay ng Pasko, sila laging paldo. Oo nga. At ingat-ingat. Ayan, may mga death threat na pala yung mga BGC boys. At yan nakabo natin pala tuntunan ng Break Time. Ako po si Deo Macalma. 107 days before Christmas. Bilis ng panahon. Ako po, si Thea Petro Corpuz. Mga balansadong balita susunod na. Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye. Ingat. Stay safe.